Kilalanin natin ang tribong karamihan sa mga miyembro ay may maliliwanag na asul na kulay ng mga mata na kumikinang sa kabila ng kanilang mga kayumangging balat. At alamin natin kung paano sila nagkaroon ng nasabing natatanging kulay ng mga mata. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga kakaibang tuklas, mag-subscribe na para ma-notify ka sa susunod na video. Nag-a-upload ako ng isa o mahigit sa isang video bawat linggo. Tara, tuklasin natin ang tribong ito at ang dahilan ng maliliwanag na asul na kulay ng kanilang mga mata. Karamihan sa mga Asyano ay mayroong kayumanggi at itim na mga mata, maliban sa ilang mga kulay abo at hazel na mga mata. Ngunit, ang isang tribo na ito sa Indonesia, ang tribong Buton, ay kilalang may buhay na asul na mga mata, tulad ng ipinamalas ng photographer na si Korcnoy Pasaribo. Batay sa Discover ASEAN, ang tribo ng Buton ay matatagpuan sa lalawigan ng Timog Silangang Sulawesi sa isla ng Buton. Kabilang sa mismong tribo, maraming grupo ng mga tao na may ganitong natatangi. Ang kanilang mga maliwanag na asul na mga mata ay nangingibabaw sa kulay kayumanggi nilang mga balat at halos hindi makikita sa iba pang mga tao sa isla. Batay sa Pacific Press Agency, ang kanilang mga bughaw na mata ay sanhi ng isang bihirang genetic disorder na Waardenburg syndrome na maaaring makuha sa pagsilang at ang saklaw at kalubhaan nito ay maaaring magkakaiba. Ang Waardenburg syndrome ay isang pangkat ng mga bihirang genetic condition na naglalarawan ng mababang antas ng congenital hearing loss at pigmentation deficiencies na maaaring magsama ng maliwanag na asul na mga mata o isang asul na mata at isang kayumangging mata at may mga puting forelock o patches sa balat. Ang tinatayang pagkalat ng Waardenburg syndrome ay 1 in 42,000. Tinatayang 2 to 5% ng mga congenitally deaf na tao ay mayroong Waardenburg syndrome. Ang mga paglalarawan ng syndrome ay nagsimula pa lamang sa mga unang kalahati ng ika-20 siglo. Subalit, pinangalanan ito sa Dutch ophthalmologist at geneticist na si Petrus Johannes Waardenburg, na inilarawan ito noong 1951. Ang mga subtypes nito ay unti-unting natuklasan sa mga sumunod na dekada at may mga genes na naiugnay karamihan sa kanila noong dekada 1990 at 2000. Ikaw, ano ang masasabi mo sa tuklas na ito? Maaari lamang na ilagay ang iyong komento sa comment box. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang videong ito. Salamat! Hanggang sa muli!